So guys, nandito tayo ngayon sa loob ng Triton GLX Automatic Transmission 2026. So isa sa mga base variant na automatic transmission unit ni Mitsubishi. So samahan nyo ako, bigyan ko po kayo ng short review and walk around para sa ating unit, para at least malaman nyo kung ito po ba yung unit na para sa inyo. Pero bago po palang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts at freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. So without further ado, tara po, samahan nyo na po ako. Ikutan na po natin ang ating pick-up na Triton GLX Automatic Transmission 4x2. So guys, ito yung ating 2026 na Triton GLX Automatic Transmission. Ang unit color po na to is yung ating red metallic. So dito po sa kanyang harap is makikita nyo yung kanyang dynamic shield front fascia design. Bali ang pinagkaiba, no, yung na-feature natin last time is yung ating GLX. So ay GLS, ito naman yung ating GLX. So sa mga pinagkaiba nila dito sa kanilang harap is yung kanyang headlight. So sa ating GLX variant, na mas lower ang variant, is naka halogen headlamp tayo. So ito naman dito sa ating baba is yung ating fog lamps na halogen din. So ang difference ng GLS naka LED na. So pero advantage naman po para sa ating halogen headlamps is yung ating mas matipid, no, pagdating sa maintenance. So yan ang ating halogen. Then pagdating naman sa kaniyang grill, yan, kung mapapansin nyo is mas maluluwag pa rin, no, yung ating grill, para yung air intake is mas maganda, yung flow sa engine. So hindi hirap ang ating engine kahit na may karga tayo at paakyat ang road condition. So, ang pinakaiba lang is naka matte black finish tayo para sa ating GLX variant. Then, nandito sa ating lower bumper, makita nyo, meron din yung air dam na daluyan din ng hangin para, yun, mas maraming air intake na pumasok sa ating engine. So guys, ito pala yung under the hood, no, ng ating Triton. Equip ang ating Triton ng 4N16 na engine. So, mas upgraded na siya ng engine sa Montero Sport na naka 4N15. So, isa sa mga advantage ng 4N16 na engine is yung ating piston mas magaan, no, compared sa 4N15. Kaya yung friction nito is mas less. So, mas hindi hirap yung ating engine. Then, pagdating naman sa max power, ang max power po ng 4N16 is 183 PS per starte at 3,500 revolution per minute. Then pagdating naman po sa ating max torque, meron tong max torque na 430 Newton meter at 2,500 RPM. So yan naman ang max torque ng ating Triton. So naka-turbocharge na po ang ating Triton. So meaning talagang yung hatak niya is mas malakas. So kung pagdating sa harabas, akyatan, siguradong maaasahan ang ating Triton GLX Automatic Transmission. So pagdating sa engine guys, pinagkaiba sa GLS, kung tatanungin niyo ako, wala po. So same sila ng engine, no, ng ating GLS at GLX. So kung hatakan, performance, same sila. Wala silang pinagkaiba. So more on features lang ang pinagkaiba ng GLS and Triton GLX Automatic Transmission. So overall guys, yan ang ating itsura, no, ng ating front fascia. So pagdating sa ang advantage po ng ating GLX sa GLS is dun sa maintenance, no. So mas mura magiging maintenance natin sa GLX. Then pagdating sa ating side profile, makita nyo guys,
naka 18-inch pa rin ang ating alloy wheels. Then dun lang is parang dark gray ang kanyang color, no? Compared sa color black na rims ng ating GLS. Then isa pa rin naman sa mga hindi nawala, no, sa ating Triton, since mataas ang ating Triton, is itong ating stepboard. So nakakatulong to guys para sa mga bata and matatanda, no, na medyo may hirapan ng umakyat, no, ng sasakyan. So magandang assistance to para sa ating matatanda at mga bata na hindi pa ganun kalaki ang hakbang. So yan ang advantage ng ating stepboard. So ito yung side profile, no, ng ating Triton GLX automatic transmission. So yan. Then naka-chrome tayo na door handle compared sa GLS na color black. Then dito sa ating side mirrors, makita nyo, meron tayong chrome na side mirrors na integrated na yung ating turning signal lamp. So, kagandahan yan is additional assistance, no? Para makita ng mga driver na kung saan direction tayo pupunta. So, yan. Check lang natin yung ating cargo bed. So, ito yung ating cargo bed ng GLX. Gaya ng ating GLS is meron na tayong bed liner. Equipped na ng bed liner ang ating Triton GLX automatic transmission. So, ang pinagkakaiba nila is meron ng roll bar ang ating GLS. So, dito sa ating GLX is wala pa. So, pero pagdating naman sa size is same lang sila, no, ng size dimension ng ating GLS. Meron tong 1,555 na length and 1,545 naman ang width. Pagdating naman sa height is 525 mm. So, puro millimeter po, no, yung size na binanggit ko. So, same lang naman sila na 1 ton din ang kaya na ikarga ng ating Triton. So, kung practicality, siguro ito yung best option na pick up na hindi naman tayo mapapahiya pagdating sa interior, no? Dahil medyo classy and at the same time maganda pa rin ang interior ng ating GLX. Then nalimutan ko sabihin guys, no? Meron tayo ditong assist. Yan. So nandito yung kabila. Ito po. Yan. So assist yan para hindi tayo mahirapan, no, sa pag-angat ng tailgate. So at pagbaba, no, na hindi siya basta-basta babagsak agad. So check lang natin ang ating tailgate. Ito bali guys yung ating rear combination lamps na meron ng LED na T-shape, and at the same time dito nakalocate yung ating signal light. Yan. And yung ating brake light. Then pagdating naman dito sa speaking of brake light, meron din siyang brake light sa kanyang mismong tailgate na nakakatulong na mag-signal sa driver na nasa likod natin every time na umaapak tayo ng brake pedal, which is mas usable to guys pagdating sa mga highway, no? So sa mga nagda-drive, alam yan, no, na pag nakatingin tayo sa harapan na sasakyan is tinitingnan natin na eventually yung mga brake lights nila, dahil ito yung nag-indicate kung kailangan din natin umapak ng brake pedal. So malaking tulong ang mga brake lights, no, para sa mga sasakyan. Then pagdating dito sa ating door handle, tailgate, yan, meron na tayong camera dyan, na reverse camera, na nakakatulong sa driver, no, kapag nagmamaneuver, especially kung tayo ay umaatras. So yan ang ating reverse camera. At kagandahan na rin sa Triton is meron na tayong keyhole, no. So nalalak na natin ang tailgate, which is yung kanyang predecessor na Strada, Mitsubishi Strada before is wala pa tayong lock dyan.
So ngayon, nalalak na natin, so mas secured yung ating unit. So yan ang ating keyhole, no, para sa ating tailgate. Then syempre, isa sa mga nag-a-assist is yung meron tayong stepboard din, no, dito. So hindi siya pantay kung mapapansin nyo, pababa, no. So para mas hindi hirap sumampa, no, pagdating sasampa tayo sa ating cargo bed. So yan yung sa mga kagandahan sa design ng Triton na GLX automatic transmission. Then check naman natin guys, yung interior ng ating unit. So para ma-compare nyo na kahit na lower variant siya is yung elegance ng ating unit ay nandoon pa din. So yan, pagdating dito sa ating interior, naka all black, no, na parang triple black, no, na design yung ating interior. Merong soft padded leather, merong carbon fiber na may texture, no, napakaganda ng texture, mas sporty, and makita nyo mas premium yung pagkakagawa. Then nandiyan yung container natin dito at bottle holder and yung ating speaker. So check natin guys ulit ang side door trim ng Triton GLX automatic transmission. So isa pa sa mga nagpapaganda din dyan is yung ating high contrast stitches dito. So sa ating soft padded leather and dito sa may bandang taas, no, ng ating door panel na meron ding black piano finish with silver accent sa kanyang handle. So simple lang siya pero alam mong premium yung pagkakadesign sa ating door panel. Then pasok naman tayo sa loob guys. Pagdating sa ating interior, meron tayong dashboard na black din with silver accent para meron lang siyang konting dimension, no, sa design ng ating dashboard. So, kung mapapansin nyo, diretso siya, no, straight siya. Ang tawag dyan is yung ating yung horizontal axis design na mas simple, mas elegante, and at the same time, mas premium siya tignan. So, kahit na straight tignan lang siya, may malakas pa din yung dating. So, nandyan din yung ating 3-spoke leather wrap steering wheel with silver accent. Then, pagdating sa ating meter cluster, analog and digital combination ang ating meter cluster. Then, dito sa may bandang baba, makikita nyo, meron siyang, ito yung lock para sa tilt and telescopic adjustment ng ating steering wheel. So, kung anong prefer ni driver na position, yan, ma-adjust niya dahil dito sa ating knob na yan. So, ibababa lang yan, then ma-adjust niya na tilt and telescopic ang ating steering wheel. Then, pagdating naman dito sa ating kaliwang side ng ating steering wheel, nandiyan yung controls para sa volume ng infotainment. Meron tayong, yan, pag namimili tayo ng kanta. And ito, controls naman to para sa ating meter cluster. So yan. Then pagdating naman dito sa kanan, equip ang ating Triton GLX ng cruise control. So kagandahan sa ating cruise control is nakakaiwas to ng hand and foot fatigue lalo kung tayo ay naglo-long drive. So mas relaxing siya kapag usually nasa highway tayo, which is dyan natin magagamit lang, no, yung ating cruise control. Then ito naman yung ating infotainment. Yan. Then meron tayong aircon vents dito na nasa gitna yung ating hazard button. Then ang ating auto climate control na air condition. So yan, meron siyang auto dito. Single zone automatic climate control. Ang kagandahan sa air condition guys ng ating Triton is naka Calsonic Kensei, which is isa sa mga well-known brands pagdating sa air condition ng mga sasakyan. Kaya ito ay mas matibay, mas malamig. So yan po ang ating air condition system ng Triton. Then pagdating naman dito guys, mapapansin nyo meron tayong 12 volt socket dito. Then meron tayong Type A and Type C na charging ports.
Then meron tayong lagayan dito, storage. Pwede nyo lagyan ng cellphone or usually mga coin. Yan, or any valuable things like wallets din. So pwede nyo ilagay dyan. Then ang ating 6-speed automatic transmission gear. So naka 6-speed po si Triton, which is nagbibigay ng mas smoother na ride, no? Dahil mas marami po siyang gears. So yan ang ating 6-speed. Then yung ating mechanical na handbrake na nakakatulong, no? Especially since ang pickup nga is designed for mga akyatan. So mas reliable talaga guys kapag naka-mechanical na handbrake. So compared dun sa ating mga electronic parking brake. Then pagdating naman dito, para mas relaxing din ang biyahe, meron tayong center console armrest with storage, no, dito sa ating loob. So pwede rin paglagyan ng wallet or any valuable na gamit. Nakakasya sa ating storage. So yun ang kagandahan, no. Kasi iba ang meron tayong armrest, center armrest. Mas relaxing talaga mag-drive kapag merong ganyan. Then syempre ang ating seats na high-grade fabric seats na merong mga high contrast stitches. So additional design yan sa kanyang seat. Then, yung mga texture guys, yun yung makikita nyo na napakaganda talaga, no? Na hindi lang siya ordinary na pagkakagawa. Yung mga texture na yan, isa yung mga maliliit na details na nagbibigay ng additional dimension na sa design, no, ng ating interior. So, mas sporty, mas elegant, and at the same time, meron din siyang dito sa mga side na foam na nagbibigay, no, ng additional na comfort, especially kung nagda-drive tayo sa mga lubak-lubak. So hindi tayo basta-basta magi-slide, no, dun sa seats natin kasi meron tayong yan parang cornering na seat. So hindi siya yung patag lang, na kapag patag kasi may chance na dumulas tayo, no? Lalo nagbibigay tayo ng leather seat cover, so mas madulas siya. So kagandahan nun, parang hinahag niya yung ating driver, no? Kapag dumadaan tayo sa mga mababato na lugar. So yan ang ating seats, high grade fabric seats. Then isa din sa mga advantage, no, ng ating Tritons dito is meron tayong lagayan ng eyeglass dito. So kung tayo nasisilaw, pwede tayo maglagay ng sunglass dyan. So mas pogi si driver kapag meron tayong suot na sunglass. So pagdating naman sa container, yan, same din ang ating GLS at GLX. Napakarami nating lagayan dito guys. So yan, meron dyan sa taas. And meron din dito sa baba. So, nasa inyo na kung anong mga gusto nyong ilagay dyan. So, ang kagandahan yun, marami tayong mga pocket. Ang disadvantage lang, pwedeng maligaw, no, yung inyong mga gamit dahil sa sobrang dami niyang pockets, hindi nyo possible na makalimutan nyo kung saan nyo na ilagay. Pero mahalaga is mas safe ang inyong mga gamit. So, yan, side door trim ng ating front passenger side. So, once again, ito yung ating interior na front cabin ng ating Triton GLX automatic transmission. Pasok naman tayo guys sa second row. So, 5-seater ang ating Triton with the extra na cargo, no, sa likod. So, side door trim, same din. Nandiyan yung triple black na design ng ating side door trim with white stitches sa ating soft padded leather. And pagdating naman dito muna sa ating middle console, yan, center console, yan, meron tayong 12-volt socket din. So dito pwede nyo saksakan ng mga laptops. Yan, pwede rin lagyan ng additional USB port para sa mga charging port na nakaupo sa ating second row. Then meron na siyang built-in na Type-C and Type A na USB ports. Then, pagdating sa seat, same pa rin. Yung elegance ng seat ng Triton, yan ang high-grade fabric seat
with headrest. All 3 passengers ay may headrest. Then meron din siyang equipped na armrest kung dalawa lang ang passenger natin. So yan ang magiging itsura niya. Kapag dalawa ang passenger natin, meron silang pwedeng paglagyan ng bottle holders. So kung nagko-coffee tayo habang bumibiyahe, yan, meron silang paglalagyan ng ng kanilang coffee. So once again, check lang natin, no, dito sa side na to kung gaano kaganda yung ating interior ng Triton. Then isa sa mga nadagdag guys na wala sa unang labas ng Triton is ito ating blower. So mas malamig ang ating second row dahil dito. Before guys, trivia lang, si Athlete lang merong ganito. Pero ngayon naglagay na sila sa mga slower variant, no, na talaga namang mas makakatulong, especially kung talagang mainit yung biyahe. So hindi nyo mararamdaman yung init pag meron tayong ganyang blower. So yan, overall, ang ating second row ng Triton. Then, nakalimutan kong banggitin guys, ito rin, meron din tayong door handle, no? Grab handle na para to sa mga matatanda, no, na talagang medyo nahihirapan sumakay. Malaking tulong to para sa ating mga passengers ng second row. So, yan yung mga maliliit na details pero napakalaking tulong pagdating sa mga passengers natin. Then, meron tayong dome light dito. So, ito yung ating second row ng Triton GLX automatic transmission. So, wala naman silang halos pinagkaiba guys, no, sa GLS. So, kung talaga naghahanap kayo ng pick-up and budgeted lang ang ating kayang ilabas, so itong Triton GLX automatic transmission ang masasuggest ko sa inyo. So, check na lang natin ulit yung labas, no. So, yan. Makita nyo guys, napakaganda rin ng color ng red metallic. Yung combination ng red and black, napakaganda para sa ating pick-up. Mas macho, mas brusko tignan. So, ito ang ating back and side profile. Yan, oh. So, yung elegance, nandoon pa din. And at the same time, guys, yung comfort na binibigay ng Triton is unmatched. Dahil napakaganda ng interior kahit na naka-base variant ang ating Triton. Check naman natin ulit to. Sikutan lang natin, guys. Yan, side door trim. And yung ating seat ng second row with armrest. Angat na angat yung guys, kung mapapansin nyo, no? Yung texture, nakita nyo yung texture, yung elegance ng texture, no, ng ating seats is napakaganda. So hindi masasabi nyo talaga na hindi tinipid kahit na base variant ang ating unit. Then check naman natin yung ating front passenger side. Yes, sa front passenger side, meron tayong adjustment dito ng sandalan. Then, meron din siyang adjustment ng slide function. So, imagine nyo guys, kayo nakaupo dito sa front passenger side. So, yung elegance, nandoon talaga, no? So, hindi siya mukhang tinipid kahit na base variant siya. So, meron din siyang grab handle dito. Then, same din dun sa may bandang driver side. So, dahil medyo mataas nga ang ating Triton, yan yung mga maliliit na details na talagang malaki ang tulong. So, hopefully guys, na natulungan ko kayo, no, na makapag-decide kung ito ba yung unit na para sa inyo. So, yan po ang ating Triton GLX automatic transmission. So, yun guys, yung ating Triton GLX automatic transmission. So, quick review lang po siya, no, para sa ating unit. So, sa mga naghahanap po ng budget meal na pick up, siguro ito yung isa sa mga masasuggest ko po, no, yung ating Triton GLX automatic transmission 2026 dahil isa sa mga pinakamura po na pick up ng Mitsubishi, pero pagdating sa comfort,
yung design sa interior. Makita nyo naman guys, nasa interior tayo, nasa loob tayo ng ating Triton GLX. Hindi tayo mapapahiya kasi napakaganda talaga when it comes sa elegance, simplicity, and yung comfort na binibigay ng ating GLX is hindi siya nagpapahuli sa mga top of the line ng Triton like yung GLS and yung ating Triton Athlete. So, napakalaking advantage nito guys kung tayo kukuha kasi kung pagdating nga sa ating performance is almost same naman siya ng GLS na top of the line ng 4x2 variant. So pagdating po sa SRP, ang SRP po ng ating Triton GLX automatic transmission 4x2 is 1,735,000 pesos. At meron po itong cash discount na tumataginting na 190,000 pesos. So imagine guys, yung 190,000 pesos na cash discount is napakaganda para sa promo po ng ating unit. Then meron po itong down payment. For as low as 0 down payment ay pwede nyo pong mayuwi ang ating Triton GLX automatic transmission. At syempre, hindi po dyan mawawala yung mga freebies na ibinibigay natin. Gaya ng ating leather seat cover. So, nagbibigay tayo ng leather seat cover, deep dish matting, Bosch Europa horn, dash cam, at ang ating rain visor. So, at marami pa pong iba. Nagbibigay din tayo ng spoiler. No? So, tailgate spoiler para sa ating Triton. So, ilan lang yan guys sa mga freebies na pwede nyo pong makuha once mag-avail po kayo ng unit sa akin. Kaya kung kayo ay merong business at gusto nyo rin ng sasakyan na pang family, so all in one, ito pong Triton GLX automatic transmission ang masasuggest ko sa inyo. Dahil bukod sa mura ang maintenance, dahil dun nga sa mga features niya, napakaganda pa ng promo at freebies na binibigay natin. At syempre hindi po dyan mawawala until June 30, 2026 guys, meron tayong free 20,000 worth of gasoline subsidy. So, imagine guys, yung ating 20,000 worth na ilang full tank din ang kaya niyang i-consume, no? So, free po ang 20,000 na diesel ninyo. Sasagutin po yan ng Mitsubishi Motors Philippines. So, tulong po yan para sa patuloy na unstable ng pricing ng diesel and gas ngayon. So, sa mga interested po, ay maaari niyo po ako makontak sa aking number na 0956-055-3025 or pwede niyo po ako ma-message sa aking Facebook Messenger. Hanapin niyo lang po yung pangalan ko na John Cachola. And sa mga, meron din po pala akong link sa description po ng video na to na pwede niyo pong i-click para at least hindi na po kayo mahirapan na hanapin ako sa social media, sa mga social media page ko, no? At message nyo na po ako personally. So, sa mga may questions po, wag po kayong mag-atabili na mag-iwan ng message sa aking messenger. At sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, wag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga latest promo at mga freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. So hanggang sa muli, maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.